Itong diode na to, nakalagay DS1. Seeder diode dapat dito. Ang nilagay nila ay 007. Yan, 4007. Ito dapat yung magre-regulate ng 24. Siya yung magre-regulate ng 24 para sa my relay. Para dito. Kasi 24 volts yung supply. Tapos, ang nakalagay dito na kulay dilaw, ito tinanggal ko lang. Ayun, for today's video. Bali, concert na power plant. Yun, planta ng concert. Kitin. Concert Professional Sound System Design and US, USA yan ha. Power plant. Kitin. Ayan. Ang mayari nito ay taga Ugong. Basta taga Valenzuela yung mayari nito. Tinatamad na ako maghanap ng listahan. Bira oh. Ayan mo na. Ayan. Ang issue nito kaya dinala dito sa atin. Sabi daw, namamatay-matay daw yung switch niya. Minsan daw, wala. Minsan meron. Ayan. Unang-una sa lahat, shoutout muna natin yung mayari ito. Shoutout, and then maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, sir. Ayan nga. Kaya binuksan ko na ito. Medyo luma na siguro dahil yung makitin na to is mga unang labas pa ito ng concert. Ang issue nga dahil namamatay-matay, ito, pakita ko sa inyo na working siya. Working. Pakita ko sa inyo na working siya. Ayan oh. Yeah, working, di ba? Oh, may power siya. Yan, may power ah. Take note, may power ah. Yan oh, may power, umiilaw siya. Tapos, minsan daw namamatay kapag biglang tugtog tapos bigla na lang namamatay. And then ito, meron ako napansin. Meron ako napansin dito sa isa sa concern or problema niya. Dapat yung power amplifier kapag i-on mo yan, pag i-on mo siya, ang una-una magti-trigger diyan or una-unang pipitik na relay ay yung nasa soft start. Susunod na lang yung dito sa may amplifier niya, channel 1 and then channel 2. Mga split seconds yan, hindi sila magsasabay diyan. Siguro sabihin natin kung yung soft start mo mga nasa 3 seconds, yung amplifier mo nasa 5 seconds. Basta hindi sila magsasabayan. Ang dito sa system nito or sa scenario na ito, pakinggan nyo, hindi nagre-relay yung soft start. Di ba? Wala kang marinig oh. Wala akong narinig. Yun, yung nag-trigger lang nga yung ito and then ito. Yung dito na soft start, hindi siya nag-trigger. Okay? It means may problema yung soft start nito. Yan. Kaya siguro minsan yung sinasabi ni sir na parang namamatay-matay siya or minsan ayaw mag-on. Maari yan ha, maari yan. Kasi dito, nung tinisting natin, may power naman siya eh. Kahit hindi naman mag-relay yung soft start dyan, magkakaroon pa rin naman ng supply yan. Di ba? Okay? Ngayon, try natin lagyan ng audio. Lagyan natin ng audio kung magkakaroon ng audio ito. Kahit na hindi nag-relay yung soft start. Kailan muna tayo ng audio para malaman natin kung may audio. Tapos saka natin balikan itong front panel niya sa may soft start. Lagay na ako ng speaker. Okay, yan. Listen natin. Wala talaga, hindi ko talaga marinig yung click ng relay niya. Yan, yung dito lang, yung dalawang amplifier lang. Ito, may nakakabit na speaker, yung usual lang ginagamit natin doon. Ito yung audio source natin. Parallel ito, naka-parallel. Channel 1. Oh, yan, walang audio. Yan tayo nalungkot. Pero may signal siya, oh. Di ba? Channel 2. Ito, meron, nagbubudots eh. Nagbubudots. Baka dito lang sa speak on. Kasi naka-speak on ito. Kaya lang ha. Baka naka-speak on. Yung gamit ko kasi pag nasa sub, naka-speak on kasi tayo. Meron naman talaga siyang kaya mo na yan. Baka meron siguro yan. May audio naman siya. Alam muna natin ito. Hayaan natin yung back panel, itong amplifier. Hayaan na muna natin yan. Mag-focus tayo dito sa may soft start niya. Kailangan mapagana natin yung soft start niya. Tapos saka tayo mag-proceed sa ibang problema kung bakit walang audio itong kabilang channel. Okay? Stay tuned lang kayo. Baklasin ko muna itong front panel para mabilis yung video natin. Baklas ko na yung board. Board pa lang, pahirapan na.
Ang hirap, naipit pa yung kamay ko. Ito yung transformer niya. Napakabigat ng transformer. Supply nito is 105, 0105. Tapos 150, 050, 100. Yung 105 na ito, alam ko para dito yan eh. Yan, mayroon siyang hiwalay na high voltage na low ampere. Okay? Ayan. Tapos ito yung board niya. Bakit may naka series na 474? Okay. Ito na yung board. Ngayon, dahil gabi na, pag-aralan ko sa bahay ito kung bakit ayaw siya mag-relay. Ali, dinala ko sa bahay kagabi ito, pinag-aralan ko yung disenyo niya. Meron ng may history na ng repair talaga. And then, marami akong mali na nakita. Hindi ko lang talaga sigurado kung talagang na-repair na. Pero based sa hinang, may repair na talaga. Ngayon, pinagdiskitaan ko yung relay. Yung relay niya, hindi na ito Yung relay niya ay, ano ba yun? Teka lang Ito yung relay niya. Omron, orig ito Orig ito. 250, 24 volts. Kaso, nakakabit na ito Diyan na yan, bahala na sila dyan. Diyan na yan, nakakabit na Wala pa rin, ayaw pa rin. Tapos dito, Itong diode na to nakalagay DS1. Seeder diode dapat dito. Ang nilagay nila ay 007. Yan, 4007. Ito dapat yung magre-regulate ng 24. Siya yung magre-regulate ng 24 para sa my relay. Para dito. Kasi 24 volts yung supply. Tapos, ang nakalagay dito na kulay dilaw, ito tinanggal ko lang. Value nito is 0.56. 0.56 na 280. Nakakabit siya dito. Ngayon, pag nakakabit yan, bagsak. 12 volts lang yung lumalabas. 12 volts lang. Kahit na anong lagay ko ng diode, kahit i-series ko ito, gawin ko 24 na nga ito Siniris ko pa para tumaas, ayaw talaga. I-stable siya sa may 24. Tapos, ang ginawa nila, bukod din sa dilaw na nakakabit na yan, nakakabit to dito. Pasensya na kung di ko napakita. Naka-series ito. Pinag-series ito, tapos dito siniris itong dalawang 474, tapos pinag-parallel dito. Kasi dito nga nakakabit niya sa ilalim dito. Yan, dito. Ngayon, tinanggal ko ito. Sabi ko bakit ayaw umangat. Tinanggal ko ito. Tinanggal ko yung 474, tapos isa na lang nilagay ko. Kasi meron naman akong ginagawa na soft start. Ang nilalagay ko lang is, or nakalagay lang dun is 474 lang. Ngayon, nung ito nilagay ko 474 lang, umakyat ng 20 volts yung supply dito, na enough na yon para magpa-trigger ng 24 volts na relay. Di ba? Ngayon, pakita ko sa inyo. Ito, naka-plug in ito. Ayan nag-relay na siya. Hindi na siya ganun kalakas ang pitik niya, pero meron na. Nakaraan kasi, talagang 12 volts lang siya Kaya yung relay, ayaw pumalo. Ito to. Baliktad. Teka lang. Ayan Diba? 5, 10, 15, 20. Nasa 20 volts Na pwede na. Na kaya na magpa-trigger ng 24 volts na relay niyan. Ayan Diba? Okay na. Tapos, malagatik. Natin. Meron. May trigger na. Okay, ngayon, para hindi naman tayo sabihin, hindi natin binalik yung original niya. Balik ko yung original na relay. Balik natin. Binalik ko na yung orig na relay niya. Omron kasi yan. Original ito Made in Indonesia. Okay, tapos ito pala guys may dadagdag ko. Yung pala tandaan ng Zener against sa rectifier. Yung Zener is parang sumasayaw yung guhit. Alam mo ba yung medyo may pakorba yung ganyan niya? Yung parang sign ng parang kamay. Yan, medyo pabaluktot siya against sa may rectifier. Ang rectifier diretso lang ito. Hindi ka makita.
Yan, diretso lang siya, pansinin nyo. Itong D102, 101, rectifier diode yan. Diretso lang siya, diretso lang. Against sa DS1, D zener yan, diode zener. Yan, pansinin nyo, yung isang kamay nyo, parang pakurba. Yan, yan yung palatandaan na zener yan. Against sa may rectifier diode. Okay? Yan, ay balik na natin yan. O, switch on natin ulit. Ayan o, mas malakas yung kalabog nito. Yung palo niya. Okay? O, mas malakas ito. Okay, ayan na. O, pumapalo na. Ngayon, ibalik na natin to. Ngayon pala guys, nagtataka kayo kung paano ko na-testing na wala dito sa may casing. Ito, pag short nyo lang ito, kasi switch ito eh. Ito, switch ito. Switch ito sa may relay. Ito naman, switch sa may pagpasok ng 220. Ayan. Okay, balik ko na itong board. Binalik ko na yung transformer. Kasi hindi natin mabaklas itong board, front panel, kung hindi mo i-baklasin itong transformer, oh. Kasi nakaharang yung tornilyo 1. Okay, ayan, nakabalik na siya. Ngayon, pakita ko sa inyo ha. Yan. Oh, di ba? Tatlo. Medyo yung delay niya mga nasa parang soft start talaga na normal, parang nasa 3 seconds talaga siya. Ulit. Ayan oh. Oh, di ba? Ulitin natin. Tanggalan natin ng karga. Ulit. Isa, soft start. O yun, tik-tik, tatlong relay na. 'Di ba? Okay na yung soft start nito, working na ito. Kaya siguro namamatay-matay or hindi ko lang gaano mag-gets yung sinasabi ni sir. Dahil nga yung soft start hindi siya naka-diretsong 220 o ano man yun. Hindi lang natin alam yung pinakasani ng issue. Pero yung sa atin lang naman, kumbaga yung soft start hindi talaga nagte-trigger, kaya ginawa natin or ni-repair natin. Okay, may nakakabit pa rin na speaker ito. Ayan oh, tapos pick on ang gamit natin, binding post lang yung gamit nila eh. Ayan, itong cellphone natin na isa oh, tumutugtog na yan. Okay. Ayan, dalawang channel gumagana ha. Ano? Ayan. Okay, working. Ang mangyari na lang dito is obserbahan ko na lang. Inobserbahan ko na lang. Basta yung isa lang talaga, inulit ko, yung nakita ko na issue, yung soft start, hindi nagso-soft start or hindi nagre-relay, is na-fix na natin or naayos na natin. Yan lang guys, okay naman, working naman yung back panel. Dalawang channel naman, gumagana naman. Tapos yung amplifier, wala naman tayong makitang problema. Okay na to. Ang kulang na lang dito ay naibalik ko naman itong cover niya. Kulang na lang dito ay ito, kasi namumuti-muti isa, compressor na lang. Tanggalin na lang natin yung alikabok. Ayun, sir from Valenzuela. Bali, obserbahan ko na lang yung unit mo. Tingin ko okay naman na ito. Concert na power plant K10. Ayun, maraming salamat ulit sa pagkakatiwala mo ng unit po rito sa akin. And then, naway nakapagbigay idea ako sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang. Take note, medyo bago-baguhan pa lang. Sa mga master, itawanan lang nila yung ganitong klaseng gawain. Kung paano repair ng soft start. Yung soft start na hindi nagre-relay, di ba? Promotion bago tayo magtapos, siyempre shop natin always on the go na 24/7. So kung gustong magpa-repair along sa Uyo, Quezon City, number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para
updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.